Aba, nakakahilo ha, sakit sa ulo. Napapakamot nga ako ng ulo pagka napag-uusapan to eh. Nakakahilo, nakakalito. Ay, ito yung tanong ni Arnold Hoyoa. Teka lang, ano na ba yun? Ayun. Ayun, sabi ni Arnold Hoyoa naman, no, ayan, no. Sir, saan kaya maganda yung test breed para malaman namin na yung ibon namin ay B1 or B2? Ayan naman, nakakahilo yan, yung mga test breed na yan. Buti na lang, lumabas yung aqua kasi nung wala pa yung aqua, masakit sa ulo kung talagang wala kang documentation na matindit matagal na. Paano mo nga naman malalaman kung ano yung visual mo kung wala kang documentation o record keeping? Eh kahit nga may record keeping ka, dapat matagal ka nang may record keeping. 15, 20 years at least kasi what? Parang 10, 12, 15 years na yata lumabas ng Bluetooth. Wala pa, saka lang na-realize after a few years na Bluetooth siya. So easily baka 15 years lumabas na to sa mga ibunan. Kaya kung wala kang record keeping noon pa man, ewan ko pag hindi sumakit ang ulo mo. Diba? Eh napakarami sa atin, halos walang record keeping. Ako may record keeping, kailan lang nagsimula? At gaano ba ka-accurate yung record keeping na yun? Eh, ngayon, umasa tayo dun sa mga matatagal na may mga record keeping. At ng pagsulpot ng aqua, napagkasunduan. Mas madali na ngayon kasi ang sabi ng mga breeders, no, hindi lang siguro Pinoy breeders lahat na yata nagkasundo na ito yung aqua blue one. Ayan, dali mga. Ayan, no, kay Eco Okisoba pa rin, laking tulong talaga di ba, ang dami nagkasundo ng mga breeders na ito yung aqua blue one di yan aqua blue one. Ayan ang tsura aqua blue 2. Manilaw-nilaw yung dito niyan. Yan ang itsura. Tinan mo, halos puti na yung beak. Eto, mamula-mula pa. Di alam mo na ngayon kung ano itsura o phenotype ng aqua blue 1 at aqua blue 2. Layo natin ng konti para makumpara mo. Heterozygote aqua, heterozygote blue 1, heterozygote aqua, heterozygote blue 2. Paano mo magagamit yan? Paano mo magagamit yan pag nag-test breed ka na? Para malaman mo kung ang blue mo ba ay blue 1 or blue 2? Unang-una, hindi mo magagamit ang blue 1, blue 2 mga kaibon. Pag gusto mong malaman kung ang visual blue mo is blue 1 ba or blue 2, ang ikakasa mo yung blue 1, blue 2, wala mangyayari. Kumbaga, hindi mo ma-differentiate. Bakit? Ito, sinabi ko na nga lang, matinding test breed Ano ba ang blue 1? Question mark. Ano ba yung blue 2? Hindi mo alam ang ginamit mo yung B1, B2, yung traditional na par blue, doon mo kinasa. Kunwari, ito ginamit mo Yung blue 1, blue 2, dyan mo tinest breed. Yung blue, hindi mo pa alam, kaya may question mark. Ano kaya to? Blue 1 o blue 2? Kasako nga sa B1, B2. Yan ang ginamit mong pan-test breed, tinan mo lalabas. Kunwari, itong blue mo, ipagpapalagay natin B1. Ito na yung hen mo, B1, B2. Mga kaibon, ginawa ko na para bumilis, isa-isa ko na yan. Pagka sinundan nyo to, pareho lang lalabas. So, dun sa quick method nyo, squid ball method. Lalabas po na 25% visual blue, 25% visual blue na B1. Kung sakaling B1 nga yan, At 25% B1, B2, 25% B1, B2. So, 50%. 50% B1, B2, 50% visual blue. Ang problema nga, hindi mo nga alam. Pinagpalagay lang natin tong B1 So, visual blue, hindi mo alam. May question mark pa rin, Question mark pa rin. Ayan, Ganon din dito, makakaibon, kung ipagpapalagay mo na blue 2 itong, itong tinitest breed mo, blue 2 at B1, B2 pa rin ang kinasa mo. Ganon din lalabas mga kaibon. 50% B1, B2, 50% visual blue, na hindi mo rin alam kung blue 2 or blue 1. Kaya hindi mo magagamit pang test breed ang blue 1, blue 2. Kasi pareho lang ang resulta. Pa rin, hindi ka pa rin maguguluhan ka pa rin. Hindi mo pa rin ma-differentiate. Okay? So, buti na lang sumulpot yung aqua. Kasi, siguro yung mga matatagal na, yung talagang 15, 20 years, 25 years, may documentation. Huli nila ngayon kung ano yung Bluetooth talaga kasi accurate yung documentation nila Kaya nung lumabas yung aqua, ikinasa nila sa blue one. Di ba? Lumabas? Eto. Ayan, Ito yung homozygote aqua, di ba? Ayan yung homozygote aqua, Ayan, mala salmon,
Non-OPA, pantay lahat. Walang intense na orange forehead, pantay lahat. Sumulpot tong homozygote aqua, yung aqua na mutation sa Fisher kinasa mo sa blue. Yung blue one mo kasi ang ganda nga na record keeping mo. 20 years ago pa lang may record keeping ka na 25 years ago meron ka na So alam mo talagang blue one. Ikinasa mo yung blue one dito. Ano resulta ito? Aqua blue one. Ayan, kitang-kita nyo. Kabisado nyo na mga kaibon, sa mga matatagal ng may aqua at blue one at blue 2, alam nyo na yan. Sa mga baguhan, ayan, pinapakita natin yan ng aqua blue one. Ngayon, nagkasa ka rin ng blue 2 kasi meron ka ng blue 2. Ang ganda ng accurate ang record keeping mo Kaya alam mo kaagad na blue 2 yun. Kinasa mo tong homozygote aqua sa blue 2. Anong resulta? Ayan, aqua blue 2. Di ba? Manilaw-nilaw yan. Di lang masyadong kita. Ayan. So, di ba? Kitang-kita kaagad yung pinagkaiba ng aqua blue 1 sa aqua blue 2. So, ngayon, magagamit mo na ngayon tong aqua blue 1 o aqua blue 2 or pinakamabilis, homozygote aqua kapag meron kang gustong i-test breed. Ayun naman. Teka lang Ito, papakita natin. Magte-test breed ngayon tayo. Sabi nga ni Huyo Ito, gawa tayo So, meron kang blue na hindi mo alam kung ano. Ayan question mark At ngayon, sabi natin, ang pinaka-the best para magte-test breed ka. Test breeding ito mga kaibon. Test breed. Test breed na blue. Na di mo alam kaya merong question mark. Ayun question mark. Ayan Test breed na blue. Question mark. May homozygote aqua ka. Huli mo na. Gets mo na kaagad. Ayun aqua. Homozygote. Ayan, homozygote aqua so ngayon, kunwari, hen yung homozygote aqua mo. Ayan, hen. Dalawang chromosome mo, di ba? Aqua, sabihin na lang natin, si aqua mo, andito. Dahil homozygote, magkatapat. Identical, kaya nga homozygote. So, aqua. Sa dalawang chromosome, pareho ka may aqua, kaya aqua homozygote. At ito itsura nun. Yan ang itsura ng aqua homozygote. Ayan homozygote. Ayan yun. Ngayon, di ba may blue ka? Hindi mo alam kung ano question mark di pagpalagay natin yung blue mo na kak. Pagpapalagay natin siya na B1. Kunwari, nandito yung B1. Kung kabisado nyo na si Kwek-Kwek Squidball method, gets nyo na kagad lahat ng lalabas dito, mga kaibon. Hindi ko na patatagalin to. Lalabas yan pagka kinumbine nyo yan 1, 2, 3, 4. Pag nag-combine kayo ng 1 sa 3, 1 sa 4, 2 and 3, 2 and 4, mga kaibon, lahat po yan lalabas aqua B1. So hindi ko nagagawin para mabilis. Lalabas lang yan. Total, pag ginawa nyo yan sa inyo sa bahay, makikita nyo aqua B1 lahat yan. So lalabas mga kaibon, aqua B1 100%. Di ba? Ngayon, malalaman mo nga ngayon na yung kak mo na may question mark na hindi mo alam, ay B1 pala siya. Kasi, ang phenotype, lalabas ito. 100% ito yung itsura. Ito yung phenotype. Alam mo na aqua blue 1 yan. Di gets mo na, yung blue ko pala na visual blue. Nalaman ko rin sa test breed. Blue 1 pala siya. Bakit? Kasi kinasa ko sa aqua homozygote, nilabas lahat, aqua blue 100%. Diba? Kaya the best kung may homozygote aqua ka. Ngayon mga kaibon, papalitan mo lang din naman to ng blue 2 kunwari, pagpapalagay mo na blue 2 yan, at may homozygote aqua ka, lalabas lahat dyan, aqua blue 2 lahat, 100%. Kasi nung sumulpot yung mga anak niya, eto lahat ang itsura. Yung visual blue ko pala, blue 2 pala. Kasi nung kinasa ko sa homozygote, 100% ito nilabas. Diba? Aqua blue 2. Di na-test breed mo na kung ano yung blue mo. Either blue 1 siya, kung ito lahat nilabas, 100%, or blue 2 siya, kung ito lahat nilabas. Nung binangga mo siya sa homozygote aqua. Diba? Ayun ang pinakamadali, mga kaibon, nung lumabas si aqua. Kasi, halos lahat siguro sa atin, wala nang record keeping na ganun katagal. 15, 20 years ago.
At ganun ka-accurate. O, di ngayon, may Aqua Blue 1 ka Aqua Blue 2, kita mo na kagad. Actually, pwede ring Aqua B1 eh. Ha? Eto, papakita ko, mabilisan lang. Test breed ka, hindi mo pa rin alam, no? Eto, blue. Eto, question mark, oh. Hindi mo alam kung ano yung blue na visual na yan, oh. Ikakasam mo ngayon sa Aqua B1. O, di ba? Ngayon, ng Aqua B1, paano ba forma ng chromosomes yan? So, ganyan to lang, oh. Aqua. O, ilagay mo dito, B1. O, di ba tig-isa lang yan? Lalabas kagad yung Aqua B1 kasi allele genes. O, huli, di ba? Kasi allele genes sila. Ayan, nilagay na natin, no? Kaya, kahit tig-isa lang, lumalabas kagad yung phenotype na Aqua Blue 1. O, ito nga yun, labas kagad to. Kahit tig-isa lang. Sa isang chromosome Aqua, sa isang chromosome Blue 1. O, ito yun. Kasi nga, allele genes. O, ngayon, hindi mo pa alam kung ano yung blue mo. O, di lagyan mo lang. Pagpapalagay na naman natin, kunwari, Blue 1 siya. O, di nandito yung Blue 1. O, di ba, homozygote blue, kaya nag-visual eh. O. B1, B1. O, ngayon, ayan mga kaibon, ha. Pag yan, ginawan mo uli ng squid ball method, pabibilisin lang natin, dapat, ang lalabas dyan, dalawa lang. Kung sakaling B1 nga ito, no, yung merong question mark. Maglalabas dapat yan ng Aqua B1. Wala dapat ilalabas na Aqua B2 kasi puro B1 lang yan, no. Ang Aqua dito magko-combine sa parehong B1. Walang B2 eh. So sa pag tinesbreed mo siya sa Aqua B1 at lahat ng nilabas niya mukhang Aqua B1, hindi naglabas ng mukhang Aqua Blue 2, lahat lumabas ito, oh. Sa parisan mong Aqua B1 tsaka to, di alam mo na yung blue mo. B1 yun. Okay? Di ito na naman. Hindi mo pa alam. Meron ka na namang isang blue. Ito, nahuli mo na isang visual blue mo. B1 pala eh. Question mark na naman to. Asa mo uli sa ano? Aqua B2 naman ang kinasa mo. Kung ito, B2 pala, nandito yung B2 kunwari. Ayan o. At Aqua B2 mo, andito yung Aqua, andito yung B2. O, di ba? Walang lalabas dapat na Aqua B1, puro Aqua B2 kasi ito magko-combine dito. Itong Aqua na to combine dito, puro Aqua B2 ilalabas at saka visual blue 2. O, di ba? Kaya pwede mo rin gamitin ng Aqua B1 saka Aqua B2. O, ngayon, kunwari, itong Aqua B2, kinasa mo sa Aqua B1, alam na Aqua B2, di ba? Yung visual blue mo na kinasa na hindi mo alam na B1, ang nilabas, puro Aqua B1, di alam mo na kaagad na B1 yan. B1 pala yung may question mark. Ganun lang kasimple mga kaibon. Kaya pwede mo rin gamitin yung Aqua B1 tsaka Aqua B2. Hindi ko na ginawa ng quick method kasi ang tagal. Gawin nyo na lang yun mga kaibon. Sinasabi ko lang, pag nag-test breed ka, pinaka-the best yung Aqua homozygote. Ito, yan ang ipares mo. Susunod, pwede mo pa rin gamitin yung Aqua B1 at saka Aqua B2 para malaman mo kung yung visual blue mo is B1 ba or B2. Nakakasunod ba? Sana, ang hirap lang kasing gawin. Tumatagal sobra. Pero kung nakakasunod kayo, alam nyo kaagad. Pag may Aqua B1 kayo, ikinasa nyo sa hindi nyo alam na kung anong blue. Pag puro Aqua B1 nilabas, yung blue nyo B1. Actually, kahit yung Aqua B1, B2 din pala to. At lahat ng lalabas, Aqua B2. Tapos B1, B2. Ganun lang yung mga kaibon. So magagamit nyo dalawang bagay. Aqua homozygote, Aqua B1. Okay? Ayun. Pag wala kang matinding documentation kasi yung mga veterano na, sabihin natin may documentation siya ng 15-20 years ago, accurate, malalaman niya yung B2 kahit di sumulpot ang Aqua kasi yung documentation niya maayos at matagal na talaga. Dahil karamihan walang ganun, gumamit ka na ng Aqua. Di ba mabilis? Aqua homozygote or kaya Aqua B1, Aqua B2. Clarify lang mga kaibon. Masakit sa ulit test breed, di ba? Pero clarify lang, magkakahulihan tayo dahil may Aqua na eh. Mas madali nyo nang malaman kung ano yung blue 1 or blue 2 na visual. Salamat po mga kaibon! Lagi lang tatandaan, basta may basihan, alam nyo na ang kasunod. Legit ang paliwanagan!